Welcome back mga ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang NBA Cup Finals sa pagitan ng Milwaukee Bucks kontra sa koponan ng Oklahoma City Thunder. Ngayon mga ropa, finals na nga ito at dalawang koponan na lang natitira dito sa may NBA Cup. Ito ang game analysis at breakdown. Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo kontra sa koponan ng Oklahoma City Thunder ni Shai Gilgeous-Alexander. Simulan na natin to. Okay, game. Ito muna tayo sa starting five na ginamit ng magkabilang koponan mga ropa. Sa Milwaukee Bucks starting five si Damian Lillard, shooting guard si Jackson at ang forwards dito ng Milwaukee si Giannis Antetokounmpo at si Taurean Prince. At ang starting center nila mga ropa walang iba kundi si Brook Lopez. Samantalang sa kabilang banda naman sa Thunder mga ropa, starting point guard dito si SGA, si Isaiah Joe ang shooting guard at ang forwards ay si Jalen Williams at si Lu Dort. At ang starting center nila mga ropa ay si Hartenstein, wala si Chet Holmgren. Ngayon mga ropa, ang defense ang ginamit ng Milwaukee Bucks dito ay man-to-man defense. At dito sa play na to, ito ang kailangang iwasan ng Milwaukee Bucks. Throughout the game, itong ginagawa na to ni Shai Gilgeous-Alexander. Nag-set ng high screen dito ang koponan ng Oklahoma City Thunder. At napaswitch dito sa depensa ang koponan ng Milwaukee Bucks mga ropa. Ang defender ngayon ng SGA mga ropa ay si Brook Lopez dahil sa Senet na screen na yon. Ang tendency outcome nito mga ropa, mismatch at nakadrop defense pa dyan si Brook Lopez. Kaya dito open na open sa may midrange si SGA. Dahil open yan mga ropa, pinukol na ni SGA ang midrange jumper na to. Pasok agad, siya ang unang nakapuntos dito sa game ng NBA Cup Finals. At sabi ko nga mga ropa, sa depensa yun ang kailangang iwasan ng Milwaukee Bucks dito. Dahil uulit-ulitin ni SGA ang paggamit ng mga screen na yan para makakuha ng mismatch dito against sa centers or sa forwards ng koponan ng Milwaukee Bucks. At ito pa mga ropa, walang kaabog-abog. Sunod na possession ulit dito ng Oklahoma City Thunder. Pansinin natin na ganun ulit yung play na sinet up ng Oklahoma City Thunder dito. SGA na naman ang nagmamando ng bola dito. Nagset na naman ng high screen dito si Hartenstein. At ang goal nga nila dito mga ropa ay mag-switch sa depensa ang dalawang defenders dito ng koponan ng Milwaukee Bucks. Nakuha ngayon si SGA dito si Brook Lopez sa depensa. Yan yung switch na gusto nilang mangyari. Pero may another option din naman kasi dito mga ropa. Pwedeng roll si Hartenstein dito sa may gitna. At ganun nga nangyari dito mga ropa na iwanan ni Hartenstein dito yung defender ng Milwaukee Bucks. Kaya hindi na pinilit ni SGA ang issue dito para i-midrange at tira. Doon na siya sa sure ball. Ang resulta nito mga ropa, walang bantay si Hartenstein doon sa may roll. Easy 2 points agad para sa kupunan ng OKC Thunder. At sa kabilang banda naman mga ropa, possession ng kupunan ng Milwaukee Bucks. At man-to-man defense din ang gamit ng depensa dito ng Oklahoma City Thunder. Take note mga ropa, number 1 ang OKC Thunder ngayong season in terms of defensive rating dito sa NBA. Ngayon mga ropa, ang kupunan ng Milwaukee Bucks, ang go-to player talaga nila usually ay si Giannis Antetokounmpo. At para sa depensa naman ng OKC Thunder mga ropa, ang dapat nilang iwasan ay makabuelo si Giannis Antetokounmpo mula dito sa may ibabaw. Dahil pag nakabuelo si Giannis mga ropa katulad nito ay talagang dire-diretso na yan at halos hindi na talaga siya mapigilan. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, binanggalang ni Giannis Antetokounmpo dito ang depensa ni Hartenstein. At dahil sa bangga na ni Giannis mga ropa, nagkaroon ng space para magkaroon ng easy 2 points dito si Giannis Antetokounmpo. Walang kahirap-hirap, basket is good. Kung gusto manalo ng OKC Thunder dito mga ropa, dapat hindi talaga nila papabueluhan si Giannis Antetokounmpo dito sa may ibabaw. Ang nararapat nilang gawin ay dapat barahan na nila agad si Giannis Antetokounmpo pagka pumepeso na to dito sa may ibabaw sa may 3-pointer para hindi na agad to makabuelo. At ito pa mga ropa, ang isang problema dito ng kupunan ng OKC Thunder, ang 3-point shooting ng kupunan ng Milwaukee Bucks. Dito sa possession na to, ang ginawa agad nila, dinouble team agad nila si Damian Lillard dito sa may ibabaw. Yan ay para ma-pressure agad yung ball handler ng kupunan ng Milwaukee Bucks mga ropa na si Damian Lillard nga. Ang problema dito mga ropa, mas naging maganda ang opensa dito ng kupunan ng Milwaukee Bucks dahil naipasa ni Damian Lillard yung bola dito pagdating ng double team. Although naka-close out naman ng OKC Thunder dito mga ropa at pagkalayo-layo rin ng mga sinantira na to ni Taurean Prince. Pero ang problema dito, pumasok ang tira na to ni Taurean Prince sa pagkalayo-layo. Basket is good para sa kupunan ng Milwaukee Bucks sa pagkakataon na to. At ito pa mga ropa, bukod sa pagbuelo ni Giannis Antetokounmpo dito sa may ibabaw, dun sa may 3-pointer, ang isa pa kasing galaw niya dito mga ropa ay doon sa kanyang post move. Pagka pumose na si Giannis Antetokounmpo doon sa may midrange, doon sa may baseline, dapat talaga dito double team na tong si Giannis. Kasi mahirap talaga usually sa defender pagka nakapwesto na si Giannis dito sa may poste at isolation lang yan. Usually mga ropa, ganito ang kinakalabasan, ino-overpower lang ni Giannis ang kanyang defender dito at nagkakaroon talaga siya ng pagkakataon dito para maka-easy 2 points. Ang dapat na gawin na adjustment dito ng OKC Thunder mga ropa, mag-send sila ng double team dito kay Giannis Antetokounmpo at gandahan nila yung close out pagka pinasa ni Giannis Antetokounmpo yung bola dahil nga sa send nilang double team. At dito sa game na to mga ropa, napakainit ng kupunan ng Milwaukee Bucks sa kanilang 3-point shooting. Si Damian Lillard nagmamando ng bola dito para sa kupunan ng Bucks at napenrin niya dito ang depensa ng OKC Thunder. Napansin ni Damian Lillard na open si Brook Lopez dito sa may right side corner 3-pointer. Kaya after penetration mga ropa, pasa ni Damian Lillard kay Brook Lopez. At shooter si Brook Lopez sa mga gantong corner 3-pointer mga ropa, ginagawa niya talaga yan. Pasok ang tira na to na long range bomb ni Brook Lopez. Easy money, basket is good. At ito pa mga ropa, another one si Damian Lillard naman na pumukol dito ng long range bomb 3-pointer. Sinubukan naman close out dito ng kupunan ng OKC Thunder mga ropa, pero huli na ang lahat sa tira na to ni Damian Lillard. Pasok na naman ang 3-pointer dito para sa kupunan ng Milwaukee Bucks. Easy money na naman, basket is good. Take note mga ropa, 17 out of 40 ang kupunan ng Milwaukee Bucks dito sa may 3-pointer.
3-pointer dito sa game na to. Samantalang ang OKC Thunder ito mataginting na 5 out of 32 lamang. At isa dun sa 5 3-pointers ang pinakawalan ng OKC Thunder dito ay itong tira na to ni SGA sa may 3-pointer top of the key. Pasok naman ang tira na to ni SGA mga ropa at dito nga sa first quarter halos dikitan lang ang score. Pero si Damian Lillard mga ropa napakahirap na tira dito sa may 3-pointer left side corner. At pasok na naman ang tira na to ni Damian Lillard sa may 3-pointer mga ropa. Basket is good na naman para sa kupunan ng Milwaukee Bucks. This time mga ropa hindi si Giannis Antetokounmpo ang gumugulpi sa depensa ng OKC Thunder kundi ang 3-pointer ability ng kupunan ng Milwaukee. At dito sa second quarter mga ropa dito na nagparamdam ulit si Giannis Antetokounmpo. Nabigyan na naman siya ng bola dito sa may poste. Hindi naman pinor si Giannis ang issue dito para banggain dito ang depensa ng OKC Thunder. Ang ginawa niya dito, fade away jumper ang kanyang pinakawalan at pasok pa din naman yan. Another possession na naman ng Milwaukee dito. At si Giannis na naman ang may hawak ng bola, this time sa poste ulit. At si Alex Caruso ang bumabantay sa kanya dito mga ropa kaya total mismatch yan sa height. Ang ginawa ni Giannis Antetokounmpo dito, hindi na siya nag mid-range fade away jumper kung hindi sinubo niya na lang ang bola papunta doon sa may ring dahil nga mismatch sa kanya si Alex Caruso pagdating sa height. Ang kinalabasan nito mga ropa, easy lang kay Giannis Antetokounmpo ang 2 points, basket is good. Ngayon mga ropa sa dalawang magkasunod na possession na yon ni Giannis Antetokounmpo, pansinin natin ang defense ang ginamit ng OKC Thunder. Naka-zone defense sila dito against sa Milwaukee Bucks. Kaya pansinin natin na pagka pumiposte si Giannis Antetokounmpo dito, ang bumabantay sa kanya yung mga gwardiya sa may ibabaw. Kasi nga naka-zone defense dito ang OKC Thunder, dito sa may mid-range pumoposte si Giannis Antetokounmpo. Kaya ang tendency ang napapabantay sa kanya sa ibabaw yung mga guards ng OKC Thunder kasi nga dito sa mid-range siya pumoposte. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, sunod-sunod na puntos na ang pinakawalan ni Giannis Antetokounmpo. Take over mode na siya ngayon para sa kupunan ng Milwaukee. At ito mga ropa, tingnan natin to, nanghingi siya ng bola dito sa may baseline left side. At pansinin natin na nag-double team na nga dito ang kupunan ng OKC Thunder. Good defense yan. Pero kasi mga ropa, sabi ko nga pag nag-double team dapat sila dito kay Giannis Antetokounmpo, dapat meron silang pang close out at good rotation dun sa papasahan ni Giannis. Napigilan nga nila ang opensa dito ni Giannis Antetokounmpo mga ropa, pero yung passing ability naman ni Giannis at yung pinasahan, walang bumabantay. Kung dito sa double team nila kay Giannis Antetokounmpo nagkaroon sila ng good rotation kay Brook Lopez, di mababarahan sana sa depensa si Brook Lopez at hindi makakascore dyan ang kupunan ng Milwaukee. At ito mga ropa, another one post move na naman ni Giannis Antetokounmpo at nag-double team ulit dito ang OKC Thunder. Dito mga ropa, yung pinasahan ni Giannis Antetokounmpo ay dito naman sa may 3-pointer. Naka-close out naman dyan ang maayos ang OKC Thunder. Yun nga lang enough space pa rin para sa kupunan ng Milwaukee para ipukol ang 3-pointer na to. Again, ang long range bomb naman ang pumasok dito sa Milwaukee. Basket is good. At dito sa pagkakataon na to mga ropa, sa third quarter, dito natin nambakan ang kupunan ng Milwaukee Bucks sa kupunan ng OKC Thunder. Transition offense sa Milwaukee dito mga ropa, binigay ni Giannis ang bola kay Dame Time. At walang kabog-abog mga ropa, ang bilis pinukol ni Dame Time dito ang 3-pointer. Pasok naman ang 3 points na yan. Sabi ko nga, 17 3-pointers ang pinakawalan dito ng Milwaukee Bucks compared sa 5 3-pointers lamang ng OKC Thunder. At another one mga ropa, poste na naman ni Giannis Antetokounmpo dito sa may paint ng kupunan ng OKC Thunder. Nag-double team na naman sila dito mga ropa, pero medyo delay ang double team nila na to. Kaya nagkaroon ng opportunity si Giannis dito para bakbakin ang depensa ng OKC Thunder. At again, ang resulta na naman, easy 2 points para kay Giannis. Basket is good. Sa pagkakataong to mga ropa, hirap na hirap ang OKC Thunder na i-figure out ang opensa ni Giannis Antetokounmpo. At ito mga ropa, another one, hindi lang talaga si Giannis ang bumabakbak dito, kundi si Damian Lillard din at yung 3-point shooting nila. Again mga ropa, pumesto na naman si Damian Lillard sa may 3-pointer at ang long range bomb na naman na yan ay pasok na naman para kay Dame Time. Basket is good ulit. At sa pagkakataon na to mga ropa, tambakol na ang kupunan ng OKC Thunder at ang sumunod na play na ginawa dito ng Milwaukee Bucks ay pick and roll play kay Giannis. Good defense at good close out play naman ang ginawa dito ng OKC Thunder. Nabarahan nila si Giannis dito sa may paint. Yun nga lang mga ropa, Giannis is Giannis Antetokounmpo. Ang lakas niya sa ilalim kaya nagawan pa rin niya ng paraan dito ang depensa ng OKC Thunder. Ang resulta, easy money para kay Giannis Antetokounmpo, no problem. At pati ang offensive rebound sa mga ropa, hindi sila magtama kay Giannis dito sa pagkakataon na to. Offensive rebound ni Giannis, easy putback para sa second chance points. Again, basket is good na naman para kay Giannis. At another one mga ropa, baseline na naman mga ropa, nasa poste na naman si Giannis Antetokounmpo. This time walang double team na sinend ang kupunan ng OKC Thunder. Ngayon mga ropa, pag walang double team, pagkain food trip kay Giannis Antetokounmpo pagkakataon na yan, ang dali niyang iniwanan dito ang depensa ng OKC Thunder para na naman sa again, easy 2 points sa kanya. At bukod nga sa pag-dominate ni Giannis Antetokounmpo dito against sa depensa ng OKC Thunder, yung 3-pointer talaga ng Milwaukee Bucks dito ay napakainit at napakaganda. Basically mga ropa, in conclusion, nagpapanalo dito sa kupunan ng Milwaukee Bucks ay hindi gaya ng Oklahoma City Thunder sa depensa ang napakalakas na si Giannis Antetokounmpo
Antetokounmpo. Wala silang maging sagot kay Giannis. At the same time, yung 3-pointer ng kupunan ng Milwaukee Bucks ay talagang pumapasok dito sa game na to. Ang tendency outcome mga ropa, tambakol sa huli ang kupunan ng OKC Thunder, champion ang kupunan ng Milwaukee Bucks sa pangalawang in-season tournament. Pangalawang champion na ni Darvin Ham mga ropa as coach, una yung sa Lakers at dito nga sa Milwaukee Bucks. Ngayon mga ropa, anong masasabi nyo sa ginawang diskarte dito ng kupunan ng Milwaukee Bucks para mag-champion na dito sa pangalawang NBA in-season tournament? Durog ang kupunan ng OKC Thunder. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.